Naiintindihan mo ba lahat ng mga sinabi ko, Ineng? Opo, Ma'am Janice. Kahit malaki tong bahay, hindi naman mahirap linisin dahil kung mapapansin mo wala pang ganong gamit. Napansin ko nga po. Yung magiging kwarto mo dun na rin sa kwarto ng matanda. May ekstrang higaan pa naman doon. Minsan kasi nagbabanyo yun kapag hating gabi. Kailangan mong alalayan at baka madulas sa sahig ng banyo. May katanungan ka ba bago ka magsimula sa trabaho mo? Wala naman po, Ma'am. Mamaya ka na pumasok sa kwarto ng matanda at tulog pa yon. Tulungan mo muna ako maghanda ng pagkain niya. Para sa susunod alam mo na. Halika. Elsa nga ba ang pangalan mo? Opo. Elsa, yung matandang aalagaan mo, nanay siya ng asawa ko na magpapasahod sa'yo. Pero kapag tulog yung matanda, maglinis at magluto ka rin para hindi sayang ang ipapasahod sa'yo, ha? Opo. Kaano-ano mo nga pala si Manang Tonya? Di ba kamo siya nagrekomenda sa'yo rito? Kapitbahay po siya ng ate ko. Ang totoo po niyan, ang kapatid ko po yung sinabihan niya. Kaya lang po umayaw po yung ate ko kasi po stay-in po pala ang trabaho. May maliit pa po kasi siyang anak, tsaka hindi rin po siya pinayagan ng asawa niya. Kaya ako na lang po ang pumalit sa kanya. Tamang-tama naman po naghahanap ako ng mapapasukan. Basta marunong kang sumunod, siguradong magtatagal ka rito. Tipid lang akong ngumiti sa bago kong amo. Pagkatapos iginiya na niya ako sa kusina. Gaya sa sala, wala ring gaanong gamit doon. Kundi yun lamang kailangan sa pagluluto. Tinuro din ni Ma'am Janice kung saan nakalagay ang mga pagkain. Sinabi rin niya ang mga bawal at pwedeng ipakain sa matandang babae na aalagaan ko. Bandang 9:00 naman na magising si Ma'am Constancia. Narinig namin kasing tumunog na ang bell sa kwarto nito. Ibig sabihin daw nun, gising na ang matandang babae. Sinamahan naman ako ni Ma'am Janice sa kwarto at ipinakilala sa biyanan niya. Mula ulo hanggang paa nang tingnan ako ng matandang babae na walang kangiti-ngiti sa labi. Bumati naman ako na ginantihan lang ng tango nito. Ako na rin na naghanda ng almusal ni Ma'am Constancia. Taga saan ka, Ineng? Isang barangay lang po tayo, Ma'am Constancia. Sa may niyugan po ang bahay namin. Kakilala ko po si Manang Tonya, yung dati niyo pong katulong dito. Kumusta naman pala si Tonya? Ayos naman po siya, kaya lang lagi lang nasa bahay nila. Iniinda pa rin po kasi niya yung balakang niya. Ay, kawawa naman si Tonya. Sana naman gumaling na siya. Oo nga po mabuti na lang po nandun ang mga anak niya. Kahit may sari-sarili ng mga pamilya iniintindi pa rin nila si Manang Tonya. Kaya ikaw, Ineng, mag-iingat ka para hindi ka matulad kay Tonya. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma'am Constancia? Ay, wag mo na akong tawaging Ma'am Constancia, Lola na lang. Sige po, Lola. Ano po bang ibig niyong sabihin sa sinabi ninyo? Bagong kasambahay ka pa lang dito, kaya gawin mo na lang kung ano ang trabaho mo dito. Huwag kang maraming tanong, para din yun sa'yo. Bigla na lang ako nakaramdam ng matinding kaba dahil sa mga sinabi ni Ma'am Constancia. Tingin ko may kinalaman yun kay Manang Tonya at sa nangyari sa kanya. Sa pagkakaalam kasi namin, naaksidente ang matandang babae sa bahay na to habang nagpupunas ng sahig. Hindi daw sinasadya na madulas siya at mahulog sa hagdan. Dahil sa iniisip ko, hindi ko na namalayan na tapos na pala ang amo kong kumain. Walang imik na bumalik na siya sa kanyang upuan na tumba-tumba. Kung titingnan ng amo ko, aakalain talagang masungit siya dahil laging nakataas ang kilay at laging nanunuri ang tingin. Pero sa ilang oras ko palang siyang nakakasama, batid ko talagang mabait siya. Nagpaalam lang ako na ibababa ko na sa kusina ang pinagkainan niya. Tumango naman siya sa akin. Sa sala naabutan ko si Ma'am Janice kasama ang mga kaibigan niya. Naghahanda na sila para maglaro ng mahjong. Nang makita ko, inutusan muna niya akong maghanda ng kanilang merienda. Na agad ko naman sinunod. Nang maihain ng inumin at pagkain, saka ko nagpaalam na babalikan na si Lola Constancia. Nandiyan na naman ba ang kaibigan ni Janice? Opo. Naglalaro po pala ng mahjong si Ma'am Janice.
Iba po talaga ang mayayaman, ano? Hindi naman mayaman ang babaeng yun. Nung mapangasawa lang niya ang anak ko, tsaka siya umastang mayaman. Ah, ganun po ba? Hindi ko alam kung saan siya napulot ng anak ko. At isa pa, hindi naman talaga siya ang tunay na asawa ni Norman. Ho? Hindi po ba? Nasan po yung tunay na asawa ni Sir Norman? Hindi ko alam. Matagal na rin nung huli ko siyang makita at ang aking apo sa kanya. Ganun po ba? Lola, baka gusto niyo po munang magpainit sa labas. Maganda po ang panahon ngayon. Bukas na lang siguro. Ayokong makita ang mga tao sa ibaba. Sige po. Aayusin ko na lang po itong kama niyo at maglilinis na rin po ako ng kwarto niyo. Sige lang, Ineng. Gawin mo lang ang gusto mo. Habang inaayos ko ang kobre kama, pasulyap-sulyap ako sa amo ko. Blanko ang mukha niya na nakatingin lang sa kawalan. Ilang oras pa lang ako sa bahay na yun, marami na akong nalalaman. Kung magtatagal pa ako, siguradong buong lihim yata ng pamilya ay malalaman ko na rin dahil sa amo ko. May binanggit din sa akin si Ma'am Janice. Nag-uulyanin na rin daw ang biyanan niya. Minsan din daw kung ano-anong sinasabi nito. Kaya huwag ko daw paniwalaan. Tingin ko naman nasa maayos pa naman na pag-iisip ang matandang babae. Mahina na nga lang siya at mabagal kumilos. Nang makatapos ako sa paglilinis sa kwarto, nagpaalam ako sandali na bababa ng kusina para maghanda naman ng tanghalian. Habang nasa kusina nga ako, pumasok naman si Ma'am Janice. Yung matanda. Iniwan ko po sandali sa kwarto. Nakikinig po siya ng radyo. Para ba sa kanya ang niluluto mo? Opo. Tanga ka pala eh. Alam mo may mga kaibigan ako. Tapos para sa matanda lang yung lulutuin mong pagkain. Pasensya na po. Ipagluluto ko na lang po kayo. Iba po kasi ang pagkain ni Ma'am Constancia. Kung hindi pa kita pinasok dito, hindi ko pa malalaman na wala kang balak paghandaan kami ng pagkain. Hindi naman po. Pasensya na po talaga, ma'am. Hay nako, maglabas ka nga muna ng kape sa sala habang hinihintay ka namin makaluto. Opo, isusunod ko na po kaagad. Okay. Bago lumabas ng kusina, tinapunan pa ako na matalim na sulyap ni Ma'am Janice. Itinigil ko muna ang ginagawa ko at nagmadali na ako nagtimpla ng kape nila. Agad ko na rin yung dinala sa sala. Nagtatawanan pa sila habang nakatingin sa akin. Siguradong narinig nila habang pinapagalitan ako ng amo ko kanina. Bumalik naman agad ako sa kusina. Narinig ko pang sinabi ng amo ko sa mga kaibigan niya na bago nila akong katulong sa bahay. Inuna ko munang ipaghain ng pagkain sina Ma'am Janice at mga kaibigan niya. Bago ko inakyat sa kwarto ang pagkain naman namin ng alaga ko. Pasensya na po kung natagalan ako. Nagugutom na po ba kayo? Ay, hindi pa naman. Marami kasi akong nakain kanina eh. Ikaw bang nagluto ng pagkain ko kanina? Ako nga po, Lola. Buti po nagustuhan ninyo ang niluto ko para sa inyo. Tara na pong kumain. Aayusin ko lang po itong pagkain sa lamesa. Sa wakas, makakakain na rin ako lagi ng disenteng pagkain. Ngayong nandito ka na. Sabihin niyo lang po kung may gusto kayong ipaluto sa akin, ha? Ano po bang paborito ninyong ulam? Kahit ano, basta hindi mapanghi. Ho? Ano po bang ibig ninyong sabihin, Lola? Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Sige po. Kain na po tayo? Para tuloy biglang nawala ang gutom ko sa sinabi ng alaga ko. Naisip ko baka ito yung sinasabi ni Ma'am Janice na kung ano-ano minsan ang sinasabi nito. Magana naman siyang kumain at natutuwa ako. Napansin kong payat siya kaya nasabi ko na lang sa sarili ko na habang naroon ako puro masasarap ang ihahain ko sa kanya. Matuli na lumipas ang mga araw. Hindi ko na namalayan na 1 buwan na pala ako sa bahay na to. Sa mga nakalipas na linggo, unti-unti ko na rin nakikilala ang mga kasama ko sa bahay, lalo na si Ma'am Janice. Halos araw-araw din siyang naglalaro ng mahjong kasama ng mga kaibigan niya.
Isang araw, kinausap niya ako habang naghahanda ako ng merienda para kay Lola Constancia. Elsa, darating pala mamaya ang Sir Norman mo. Mamaya mo na rin makukuha ang unang sahod mo. Salamat naman po, makakapagbigay na rin po ako sa mga magulang ko. Oo nga pala, hindi alam ng asawa ko na naglalaro ako ng mahjong at nagpapapunta pa ng mga kaibigan dito sa bahay. Huwag mo sasabihin sa kanya. Opo, kaya lang po baka sabihin ni Ma'am Constancia. Hindi magsasalita ang matandang yun, sinabihan ko na rin siya. Opo, makakaasa po kayo na wala akong sasabihin kay sir. Mabuti naman, kapag ganyan kakabait at kamasunurin, magkakasundo tayo lagi. Tumatawa pa si Ma'am Janice nang iwan ako. Ako naman dinala ko na ang merienda sa labas ng bahay kung saan naroon si Lola Constancia. Nadatnan ko siyang pinapakain ng mga alaga niyang ibon. Inilapag ko lang ang tray ng pagkain sa lamesang naroon, bago siya nilapitan at niyayang kumain muna. Ako na lang ang nagpatuloy sa pagpapakain sa mga ibon para makapagmerienda na ang alaga ko. Napansin ko na matamlay ang 2 ibon sa kabilang hawla. Noong isang araw ko pa napapansin na matamlay ang 2 yan. Bakit po kaya? Ay, sa manugang ko talaga ang mga ibon na yan. Kay Ma'am Janice po ang mga ibon na ito? Bakit po ni minsan hindi ko po siya nakikitang lumalapit dito? Hindi si Janice ang tinutukoy ko. Yung po bang unang asawa ni Sir Norman ang tinutukoy ninyo? Wala nang iba. Mula nang umalis silang mag-ina sa bahay na ito, ako na ang nag-alaga sa mga ibon na yan. Siguro po mahal ang mga ganitong ibon. Ang kukulay eh. Oo, mahal nga ang ilan sa mga yan. Yung iba, galing pa ng ibang bansa. Wow! Kaya pala ang gaganda. Ay, nabanggit nga po pala ni Ma'am Janice na parating daw po ang anak ninyo mamaya. Talaga? Mabuti naman at uuwi na siya. Ilang buwan din siyang hindi nakauwi dito sa bahay. Sa isang malayong isla kasi ang naging trabaho niya. Ultimo nga ang pagtawag sa akin, hindi na niya magawa. Sabi niya, mahina daw kasi ang signal doon. Tiyak po na pareho kayong sabik na makita ang isa't isa. Tama ka, Elsa. Sobrang namimiss ko na ang anak ko. Dahil sa sinabi ko na pauwi si Sir Norman, hindi na nawala ang malaking ngiti sa labi ni Lola Constancia. Naubos din ito ang binigay kong merienda sa kanya. Halatang ginanahan ito sa magandang balita. Nung hapunan, iniwan ko muna si Lola Constancia sa sala habang bukas ang TV. Tinulungan ko kasi si Ma'am Janice sa paghahanda ng hapunan at darating nga ang asawa niya. Bandang 6:00 nang dumating nga si Sir Norman. Masaya siyang sinalubong ng asawa at mama niya. Sabik na niyakap niya ang mga amo ko at napasulyap din siya sa akin. Ikaw siguro si Elsa. Nakwento ko na sa akin ng asawa ko. Ako nga po, kumusta po ang biyahe ninyo? Ayos naman. Medyo nakakapagod lang dahil malayo. Kumusta naman kayo ng mama ko? Magkasundo ba kayo? Okay naman po kami. Mabait naman po ang mama ninyo at napalagay agad ang loob namin sa isa't isa. Mabuti naman kung ganon. Medyo mahirap kasing pakitunguhan ng mama ko ngayon eh. Matanda na kasi. Lagi naman ako nakaalalay sa kanila eh. Nakikita ko kasi minsan na parang nahihirapan si Elsa kay mama. Kakaawa naman. Ngayon lang kasi siya nakapasok sa ganitong trabaho. Salamat at lagi kang nandyan para umalalay kay mama. Tama na nga ang usapan na to. Ang mabuti pa tara na sa kusina. Nagluto ako ng mga putahing paborito niyo ni mama. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Tayo na ma. Sumabay ka na rin sa amin ni Elsa. Huwag kang mahiya ah. Pamilya tayo rito. Hindi lang basta kasambahay ang turing namin sa'yo. Kahit nahihiya, dahil na rin sa pagpupumilit ni Sir Norman, sumabay na rin ako sa kanila sa hapunan. Katabi ko si Lola Constancia. Ako ang naglalagay ng pagkain niya sa plato. Sa buong hapunan, tahimik lamang si Lola Constancia. Ako naman tamilmil kumain at nakikiramdam lang sa paligid. Nang sulyapan ko ang 2 kong amo,
Panay ang lambing ni Ma'am Janice sa asawa. Siya rin ang naglalagay ng ulam sa plato ni Sir Norman. Kulang na nga lang subuan niya ang asawa. Nang matapos ang hapunan namin, ako na ang nagligpit ng pinagkainan namin. Si Lola Constancia naman, nagpaiwan sa kusina at nanood lang sa ginagawa ko. Pasensya na kayo, Lola, kung naghintay kayo ng matagal. Ayos lang ako, Ineng. Nalibang naman ako eh. Tara na po sa kwarto ninyo. Tutulungan ko na po kayo maglinis ng katawan nyo. Kailangan nyo na rin po uminom ng gamot. Sige, inaantok na nga rin ako ngayon eh. Tsak po na mapapasarap ang tulog ninyo dahil malamig. Umuulan na po kasi sa labas. Bukas ba uuwi ka sa inyo para magdala ng sahod mo? Oo, pero sandali lang naman po ako. Bilisan mo lang ha. Ayoko kasing maiwan dito mag-isa. Nandito naman po si Ma'am Janice. Hindi kayo nun pababayaan. Bago po man ang halian nandito na rin po ako. Palagay na kasi ako sa iyo eh. Para bang ayoko nang mawala ka sa paningin ko. Ay, salamat naman po at hindi na kayo naiilang sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Babalik din po kaagad ako bukas. Ngumiti naman siya sa akin bago humawak sa braso ko at naglakad na kami papuntang kwarto. Gaya ng inaasahan ko, napahimbing nga ng tulog si Lola Constancia. Kinabukasan tulog pa siya nang umalis ako. Nung gabi kasi bago ako matulog, naibigay na rin ang una kong sahod. Pinayagan naman ako ni Sir Norman na umalis na maaga. Bago ko umuwi sa amin, namili muna ako ng pasalubong sa mga magulang ko. Sa bahay na rin namin ako nag-almusal. Bago magtanghalian, nagpaalam na rin akong aalis. Pagdating sa bahay ng mga amo ko, pagpasok pa lang ng gate, narinig ko na ang malakas na palahaw ng iyak ni Lola Constancia. Agad ako napatakbo papasok ng bahay. Nadatnan kong sinasabunutan ni Ma'am Janice ang alaga ko. Tama na po! Huwag niyong saktan si Ma'am Constancia! Mabuti naman dumating ka na. Yang alaga mo nagkalat. Sukat ba naman dito pa sa sala umihi? Hindi ko naman sinasadya. Sa sobrang takot ko kasi napaihi ako. Kung kailan naman kasi tumanda ka, tsaka ka naging baboy, nakakadiri ka. Huwag na po kayo magalit sa kanya. Ako na lang po ang maglilinis ng sahig. Natural na ikaw ang maglilinis. Ikaw ang kasambahay dito. Alangan naman ako ang maglilinis. Ako ang amo dito. Sana naman po huwag na ninyong sigawan ng ganun si Lola Constancia. Baka po makarating to sa anak niya. Isipin minamaltrato ninyo ang mama niya. Bakit? Magsusumbong ka, ha? Ay, hindi po. Hindi naman pala mabuti pa ikulong mo na ang matandang yan sa kwarto niya. Bilisan mo na rin linisin ang kalat niyan at parating na ang mga kaibigan ko. Opo. Tara na po muna sa kwarto ninyo, Lola Constancia. Lihim na lang ako naiiling at hindi rin makapaniwala sa nadatnan ko. Si Lola Constancia naman ay panay pa rin ng iyak. Pagdating sa kwarto niya, agad ko na siyang nilinisan at binihisan ng bagong damit. Nung kalmado na siya, saka ko naman binalikan ng sala. Naabutan ko doon na nakapamewang si Ma'am Janice at galit na naghihintay sa akin. Bakit ba ang tagal mo? Di ba kanina ko pa pinalilinis tong sahig? Pasensya na po, Ma'am Janice. Pinakalma ko po muna si Ma'am Constancia. Wala kasing tigil sa pag-iyak. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Linisin mo na yan parating na mga kaibigan ko. Opo, lilinisin ko na. Ang bagal talaga. Kinuha ko na ang basahan at balde na may lamang tubig at sabon. Minadali ko na ang paglilinis ng sahig dahil nakikita kong parang sinisilihan ng amo ko. Pabalik-balik ang kanyang lakad at halata na kabado siya. Sakto naman natapos ako saka nagdatingan ng mga kaibigan niya. Inutusan pa niya akong maghanda ng pagkain para sa kanila. Mabilis naman akong tumalima para hindi na ako mapagalitan. Nang wala nang iuutos ang amo ko, tsaka ako naman dinalhan ng pagkain si Lola Constancia. Nagulat ako nang mapansin na tila gutom na gutom siya. Lola,
Hindi po ba kayo nag-almusal kanina? Kapag kami lang ni Janice ang naiiwan dito, hindi niya talaga ako pinapakain. Ang tamad ng babaeng yon para asikasuhin ako. Anong oras po ba umalis si Sir Norman? Maagang umalis kanina ang anak ko. Baka lingguhan na naman ang uwi niya. Okay na rin yun, kaysa ilang buwan bago siya umuwi. Lola, matagal na po bang hindi maganda ang trato sa inyo ni Ma'am Janice? Oo, mabait lang siya kapag kaharap ang anak ko. Minsan, sinasadya ko na lang na parang nag-uulyanin para wala siyang masamang gawin sa akin. Masama na nga po ang ginagawa niya sa inyo eh. Ang ibig kong sabihin, mas malala pa doon. Katulad ng nangyari kay Tonya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ay, nakita kong itinulak niya si Tonya sa hagdan. Gusto na kasi ng pobre na magsumbong sa anak ko sa mga hindi niya magandang ginagawa dito sa bahay. Bakit po hindi nagsumbong si Manang Tonya sa ginawa sa kanya? Tinakot siya ng babaeng yon. Kaya nga kapag tayo lang dalawa, tsaka ako maayos kausap. Kasi gusto kong isipin niya na may sakit na ako dahil sa katandaan. Dapat po malaman to ni Sir Norman. Hindi tama ang ginagawa niya. Wag! Baka kung ano ang gawin niya sa atin. Kasasabi ko lang sa'yo kung ano ang ginawa niya kay Tonya. Pero makinig ka na lang sa akin. Iniisip ko din kasi ang anak kong si Norman. Sige po, kayo po ang bahala. Napahinga na lang ako ng malalim. Hindi ko na rin kinontra ang kagustuhan ni Lola Constancia. Ang pagmamalupit ni Ma'am Janice ay nasundan pa at nagpaulit-ulit na lang. Minsan sinasaktan niya ako ng walang dahilan. Bakit po, ma'am? Anong bakit? Nagtatanong ka pa? Dahil sa'yo minalas ako. Natalo ko sa laro namin ng mga kaibigan ko. Wala naman po akong ginagawa. Yun nga eh. Wala ka nang ginawa kundi tumunga nga lang dito sa bahay. Imbis na maglinis ka, puro yung matanda na lang yung iniintindi mo. Yun naman po kasi ang trabaho ko dito, hindi ba? Unahin ko po si Ma'am Constancia bago ang ibang gawain dito sa bahay. Nangangatwiran ka pa, ha? Ginagalit mo talaga akong babae ka eh. Dahil sa'yo, imbis na buhay reyna ako dito sa bahay, ako pang gumagawa ng mga gawain mo. Kaya ako minamalas kasi pagod na ako bago magsimula ang laro namin. Pasensya na po kung sa tingin ninyo ako ang nagbibigay ng kamalasan sa inyo. Puro pasensya na lang ang naririnig ko sa'yo. Umalis ka na nga dito sa harapan ko. Alumpit pa akong lumayo habang umiiyak. Nagtungo na lang ako sa kwarto namin ni Lola Constancia. Wala akong magawa kundi umiyak sa kandungan ng matandang babae. Agad naman itong naunawaan ang nangyari. Hinagod-hagod pa niya ang likod ko. Nang mga sumunod na araw, maaga na lang akong gumigising para maglinis habang tulog pa si Lola Constancia. Iniiwasan ko na kasing magalit at saktan ako ni Ma'am Janice. Sa mga araw na lumilipas, wala pa rin kamalay-malay si Sir Norman sa nangyayari sa loob ng bahay niya. Minsan umuwi siya at nagtanong sa akin. Okay ka lang ba, Elsa? Po? Okay naman po. Bakit niyo po naitanong? Para kasing matamlay ka. May sakit ka ba? Wala po. Napuyat lang po ako kagabi. Siguro gawa ni Mama. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa kanya, ha? Nag-iisip na nga ako kung kukuha pa ako ng isa pang kasambahay eh. Baka kasi matagalan o hindi na makabalik si Tonya dito sa bahay. Wala naman pong problema sa mama ninyo. Mabait po siyang alagaan. Sigurado ka? Baka naman pinagtatakpan mo lang si Mama. Nagsumbong kasi sa akin ng Ma'am Janice mo. Madalas daw na sinusumpong si Mama. Minsan nga daw sinasaktan ka na. Kaya ba may pasa ka? Nako, hindi po totoo yan.
Ito pong pasako po, nakuha ko po nung bumangga sa pader. Hindi po talaga nananakit ang mama ninyo. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano ka kabait. Talagang pinagtatanggol mo pa si Mama. Huwag niyo po sanang pagagalitan ng mama ninyo. Nakikiusap po ako sa inyo. O sige, pero sana wag mo nga hayaan na saktan ka niya. Hindi kasama sa sweldo mong pananakit niya. Hindi porket matanda na siya at nag-uulyanin palalampasin ko na mga ginagawa niya. Magsumbong ka lang sa akin kapag inulit pa niya yon, ha? Dahil hindi ko alam ang isasagot kay Sir Norman, napilitan na lang akong tumango sa kanya. Nang dumating si Ma'am Janice, nagpaalam na akong babalik sa kusina para maghanda naman ng pagkain ni Lola Constancia. Mula sa kusina, naririnig ko pa ang kanilang pinag-uusapan. Lihim na lang ako napapaismid sa mabait na tono ng amo kong babae. Naawa na nga ako kay Elsa sa ginagawa sa kanya ni Mama. Minsan gusto ko na lang siyang paalisin kaya lang mas naaawa ako sa kanya. Kailangan din niya ng trabaho At isa pa, kung kukuha tayo ng bagong kasambahay, baka ganun din ang sapitin. Anong gagawin natin? May naisip ko bang solusyon? Huwag kang mag-alala, iniisip ko na yan. Sa ngayon tutulungan ko na lang sa pag-aalaga si Elsa. Naaawa talaga ako sa batang yun. Salamat naman at may malasakit ka sa kanya. Galing din naman ako sa hirap. Kaya naiintindihan ko ang kalagayan ni Elsa. Ayoko lang na may minamaltrato na kasambahay. Nang hindi ko na naririnig ang kanilang mga boses, tumuloy na ako sa kwarto namin ni Lola Constancia. Nadatnan ko siyang nakikinig lang ng radyo. Nung pumasok ako, nginitian niya ako. Naisip kong palitan muna siya ng damit bago pakainin. Sobrang init kasi ng panahon. Tapos ang suot niya ay damit na mahaba ang manggas. Nung tinutulungan ko na magpalit si Lola Constancia, nagulat ako dahil nakita ko marami siyang pasa sa katawan. Yung iba sa mga yun ay nangingitim na. Matiim ko siyang tinitigan. Umiwas naman siya ng tingin. Si Ma'am Janice din po ba ang may gawa nito? Oo, Elsa. Bruha ang babaeng yon. Kailan niya po ginawa ang pananakit sa inyo? Tuwing gabi. Ho? Magkasama po tayo tuwing gabi sa kwarto Imposible naman pong hindi ako magising kung sinasaktan niya kayo. Hindi ko rin alam. Pero siya talaga ang may gawa nito. Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Mayroon kang dapat malaman tungkol sa babaeng yon. Yun din ang dahilan kung bakit takot si Tonya na sabihin ang totoong nangyari sa kanya. Ano pong itinatago ng babaeng yon? Si Janice ay isang mangkukulam. Ano po? Totoo po ba yan? Oo, iha. Tignan mo pa sa kwarto niya. Pero hindi po siya nagpapapasok sa kwarto niya. Meron pa siyang silid na ginagamit. Yung dating kwarto ng apo ko. Nandun ang kanyang munting altar. Ay, ang mabuti pa po kumain na kayo. Kalimutan na po ninyong napag-usapan natin ngayon. Tumangulang sa akin si Lola Constancia. Ako naman napaisip ng malalim. Buong araw tuloy akong parang wala sa sarili. Nung bandang hapon naman, nagpaalam ang mag-asawa na may pupuntahan lang. Sinamantala ko yon para pasukin ang kwarto na sinasabi ni Lola Constancia. Mabuti na lamang nang pihiting ko ang seradura ng kwarto ay bukas yun. Nang makapasok ako, agad na tumambad sa akin ng amoy kandila. Walang laman ang kwarto, kundi ang maliit na altar na maraming nakasinding kandilang kulay itim at pula. Sa pinakagitna nun may isang bungo at may nakasinding kandila sa ibabaw nun. Puro kulay itim din ang mga kortina sa kwarto, kaya lalong naging madilim ang loob. Ilang sandali pa lumabas na rin ako. Sapat na ang nakita ko para maniwala ako sa sinasabi ni Lola Constancia. Binalikan ko si Lola sa kwarto namin. Niyaya ko siyang lumabas para pakainin ng mga alaga niyang ibon.
Ngunit ganun na lang ang gimbal namin na makita na patay na lahat ng ibon sa hawla. Ang iba sa mga yon ay nilalanggam na. Kahapon, nung pinapakain ko sila, lahat sila nangihina na. Alam ko mamamatay na rin sila kagaya ng ibang ibon. Kawawa naman. Kaya pala, wala akong naririnig na huni ng ibon kanina. Malakas ang pakiramdam ng mga ibon. Alam nila kapag masaya at nagmamahalan ang mga taong nakatira sa isang bahay. Ngayon, puro kalungkutan na lang ang namamayani sa bahay na ito. Lola, matanong ko lang po. Alam niyo po ba kung nasaan ang dating asawa at anak ni Sir Norman? Ang totoo niyan, matagal na kaming walang balita sa kanila. Baka tinakot din sila ni Janice. Mahal ako ng apo ko, pero kahit siya, hindi na rin nagpakita sa akin. Maaaring tama po kayo ng hinala. O di kaya, may iba pa silang malalim na dahilan. Ang mabuti pa, Ineng, umalis ka na sa bahay na ito habang may pagkakataon pa. Ayokong may masamang mangyari sa'yo dito. Hindi po ako aalis. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi ka ba naniniwala sa akin na mangkukulam ang babaeng yun? Naniniwala po. Kaya nga po ayaw ko kayong iwan dito. Baka kung anong gawin niya sa inyo kapag umalis ako. Matanda na naman ako eh. Handa na ako sa pwedeng mangyari sa akin. Huwag niyo pong sabihin yan. Kailangan niyo pa pong mabuhay para sa apo ninyo. Ayaw niyo po ba siyang makita at makasama ulit? Gusto, syempre. Namimiss ko na nga sila eh. Kailangan niyo pong maging mas matatag para sa kanila. Oo, Ineng. Salamat sa pagpapalakas ng loob mo sa akin. Mabuti na lang dumating ka sa bahay na ito. Nakatadhana po talaga na magkasama tayo. Dito lang po muna kayo ha. Ililibing ko lang po sa likod ng bahay ang mga ibon. Inilagay ko sa maliit na kahon ng mga ibon. Habang pinagmamasdan ko nga sila, hindi ko maiwasang maawa at manghinayang na rin. Alam ko kasing mahal ang mga ganong klase ng ibon. Baka kulang pa ang sahod ko sa isang buwan pambili ng isang pares nun. Nang mailibing ko na ang mga ibon, itinago ko na rin ang mga kulungan. Nung umalis naman si Sir Norman para magtrabaho, nagpakita na naman ng tunay na kulay si Ma'am Janice. Malimit niya kaming bulyawan ni Lola Constancia dahil lang mainit ang ulo niya. Minsan inutusan niya akong maglinis sa labas ng bahay. Marami na daw kasing mga natuyong dahon. Habang nagwawalis ako, narinig ko si Lola Constancia na sumisigaw. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. Naabutan ko na sinasampal at sinasabunutan ni Ma'am Janice ang matanda. Agad ko siyang inawat at niyakap ko si Lola Constancia. Tama na po! Maawa na kayo sa kanya! Anong ginagawa mo rito? Di ba inutusan kitang magwalis sa labas? Narinig ko po kasi sumisigaw si Ma'am Constancia. Huwag niyo naman po siyang saktan. Huwag kang makialam, lumabas ka rito! Hindi ko po pwedeng iwan sa inyong mama ni Sir Norman. Kaya po ako pumasok na kasambahay para pangalagaan siya. Hindi po ako papayag na basta niyo lang siya sasaktan. Aba talagang lumalaban ka na ha? Kung ayaw mo masaktan ka matanda ka, edi ikaw na lang. Hindi na ako nakahuma pa sa kabiglaan ng hablutin ni Ma'am Janice ang buhok ko. Makailang ulit rin niyang iniumpog ang ulo ko sa pader. Tinantanan niya lang ako nang pumutok na ang labi ko sa labis niyang pambubugbog. Dinaluhan naman ako ni Lola Constancia na umiiyak pa rin. Iniharang pa niya ang sarili sa akin para hindi na ako malapitan ni Ma'am Janice. Maawa ka naman sa bata, Janice. Ako na lang ang saktan mo. Ako na lang. Pareho kayo malilintikan sa akin. Kaya huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yan. Itong itanim mo sa kukote mo, tanda. Ako na ang bagong reyna sa bahay na to, maliwanag ba? Alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang tunay na reyna sa bahay na ito. Inagaw mo lang yan sa tunay na asawa ng anak ko. Nasa na ngayon ang manugang at apo mo? Bakit sila umalis?
Ibig sabihin lang nun, hindi na sila masaya rito. Hindi sila masayang makasama ka at alagaan. Ikaw ang dahilan kung bakit sila umalis rito. Ikaw. Hindi totoo yan. Mahal nila ako. Lalo na ang apo kong si Jasper. Tama na po. Huwag niyo nang guluhin pa ang pag-iisip niya. Maawa na kayo sa kanya. Ikaw, Elsa, tandaan mo to. Pagbabayaran mong ginawa mong pagkalaban sa akin. Puno ng pagbabanta ang tingin sa akin ni Ma'am Janice bago niya kami iniwan. Nararamdaman ko na may masama siyang balak sa akin. Nang sulyapan ko si Lola Constancia, wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. Kahit nanlulupay-pay pa ang pakiramdam ko, niyakap ko siya at dinalo. Buong araw na laging masama ang pakiramdam ko. Pinilit ko lang talaga gumawa sa bahay para hindi na kami saktan ni Ma'am Janice. Binilinan ko rin ang alaga ko na sa kwarto na lang at wag nang lumabas. Dinadalhan ko na lang siya ng pagkain. Kumain na po muna kayo, Lola. Ikaw ang dapat kumakain para may lakas ka. Mamaya na lang po. May kailangan pa kasi akong tapusin na pinagagawa ni Ma'am Janice. Sundin mo na lang siguro ang sinasabi ko. Umalis ka na lang dito sa bahay. Hindi ko po kayo iiwan. Ngayon pa nga lang po na nandito ako. Sinasaktan na kayo ni Ma'am Janice. Paano po kapag wala na ako? Tsak na sa inyo po niya ibubunto ng lahat ng galit niya. Hindi mo naman ako obligasyon. Huwag kang manghinayang sa sinasahod mo sa anak ko. Kung yun lang ang dahilan kung bakit ayaw mong umalis, marami ka pang trabahong makukuha. Hindi lang naman po sa sahod. Nag-aalala po ako sa inyo. Salamat, Ineng. Sa totoo lang, napalapit ka na rin sa akin. Kaedad mo lang kasi ang apo ko. Talaga po? Sana magkaroon ng pagkakataon na magkakilala kami. Baka po maging magkaibigan pa kami. Tiyak yon. Mabait ang apo ko, kagaya ng ama niya. Lalabas po muna ako. Babalikan ko na lang po ang pinagkainan ninyo mamaya. Baka po magalit na naman si Ma'am Janice dahil matagal ako nandito. Nang palabas na ako ng kwarto namin, naabutan ko pang papasok naman sa dating silid ng apo ni Lola Constancia si Ma'am Janice. Bigla kong kinutuban na may gagawing hindi maganda ang amo kong yun. Tumuloy na lang ako sa may kusina at tinapos ang iba pang gawain doon. Kinagabihan inaapoy ako ng lagnat. Mabuti na lamang may gamot na nakatabi si Lola Constancia. Tatawagin ko si Janice para madala ka namin sa doktor. Hindi na po kailangan, Lola. Magiging maayos na rin po ang lagay ko bukas. Magpahinga na lang po kayo. Bawal din po sa inyong mapuyat. Babantayan muna kita. Hindi pa naman ako inaantok eh. Baka po dahil lang sa panahon. Sobrang init tapos biglang lalamig. Ay, sana nga. Dahil lang sa masamang panahon kaya ka nagkasakit. Iniisip niyo po ba na baka may kinalaman si Ma'am Janice sa pagkakasakit ko? Posible. Ganyan din kasi ang nangyari kay Tonya dati. Kung siya nga po ang dahilan ng pagkakasakit ko, mali po siya ng taong aapihin. Ano ba ang ibig mong sabihin, Ineng? Ha? Wala po. Huwag niyo na lang po pansinin ang sinabi ko. Sige na, magpahinga ka na. Ayokong tuluyan kang magkasakit. Tayo na nga lang ang magkakampi sa bahay na to eh. Bukas po, tiyak na maayos na ang lagay ko. Pumikit lang ako para makita ni Lola Constancia na natutulog na ako. Nang maramdaman ko na tulog na siya, tsaka ako nagmulat ng mga mata. Bumangon din ako mula sa pagkakahiga. Kumuha ko ng tubig at saka uminom. Pakiramdam ko kasi matutuyuan na ako ng tubig sa katawan. Paghiga ko, inusal ko ng paulit-ulit ang isang dasal na tinuro sa akin ng ama ko. Hanggang makatulugan ko nga ang pag-usal ng dasal na yun. Kinabukasan magaan na nga ang pakiramdam ko. Agad ko na rin inuna ang mga gawain ko sa bahay. Nang magising si Ma'am Janice, nakaluto na ako ng almusal niya. Napansin ko rin ang kakaiba niyang titig sa akin. Kumusta ang tulog mo, Elsa? Maayos naman po. Mukha nga eh.
Kasi maaga ka nagising ngayon. Ang alaga mo gising na ba? Hindi ko po alam. Pero tignan ko po ngayon para madalahan ko na rin siya ng almusal. Elsa, uuwi nga pala ang Sir Norman mo mamaya. Binabalaan kita. Huwag na huwag kang magsusumbong ko ayaw mong malintikan sa akin. Opo. Sige na, puntahan mo na ang alaga mo. Tungo ang ulo ko na tumalikod at naglakad palayo. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagngingit-ngit sa dibdib ko. Naikuyong ko na lang ang mga kamao ko habang patungo sa kwarto ng amo ko. Pagpasok ko sa loob, gising na nga si Lola Constancia. Magaling ka na ba, Ineng? Ang aga mo kasing gumising eh. Oho, gusto niyo na po bang kumain? Gusto ko sana sa labas na lang kumain. Naiinip na kasi ako dito sa loob ng kwarto. Sige po. Tara na po sa labas. Hindi naman po siguro magagalit si Ma'am Janice. Sa kusina naman po kayo kakain eh. Mabuti na lamang na makalabas kami ng kwarto at nagtungo sa kusina. Hindi na namin inabutan si Ma'am Janice. Mukhang tapos na siyang kumain. Nang maipaghain ko si Lola Constancia ng almusal niya, tsaka ako naman iniligpit ang pinagkainan ni Ma'am Janice. Natanaw ko pa nga siya sa labas ng bahay. Nakatingin sa kawalan na tila malalim ang iniisip. Mamaya mo na lang hugasan ng mga yan. Sabayan mo na akong kumain. Sige po, La. Gutom na nga rin ako. Huwag mong hayaan na magutom ka sa bahay na to. Kumain ka lang ng kumain. Huwag mong pansinin si Janice. Hindi naman siya ang bumibili ng pagkain dito sa bahay eh. Nakita ko nga po siya na nasa labas ng bahay. Mukhang malalim ang iniisip. May pinaplano na naman siguro na hindi maganda. Tungkol naman po kaya kanino? Narinig ko no isang araw na mukhang niloko siya ng kalaro niya sa mahjong. Malamang iniisip niya kung paano makakaganti sa kaibigan niya. Ang sama naman po niya talaga. Alam niyo po ba kung taga saan si Ma'am Janice? Ay, hindi ko alam eh. Si Norman lang kasi ang nakakakilala sa babaeng yan. Ganun po ba? Siya nga po pala. Pauwi po mamaya si Sir Norman. Magpapaalam lang po ako na sasagit sa bahay namin. Bakit maaga ata ang uwi niya? Dapat sa 1 linggo pa siya uuwi. Ayaw niyo po ba noon? Magiging mabait si Ma'am Janice sa atin. Sa bagay nga. Kung gusto mo pwede ka naman hanggang bukas sa inyo. Hindi rin po kasi ako mapapalagay kung matagal ako mawawala dito sa bahay eh. Hindi ko maiwasan na mag-alala. Nandito naman si Norman kaya ayos lang kung magtatagal ka sa inyo. Nung dumating nga si Sir Norman, nagpaalam agad ako na kung pwedeng uuwi muna ako sa amin. Agad naman akong pinayagan. Dala ang maliit na bag pa uwi. Nagpaalam ulit ako kay Lola Constancia. Hindi man lang naghinala si Ma'am Jenny sa laman ng bag ko. Pagdating sa amin, agad ako nagmano sa mga magulang ko. Ikinuwento ko rin sa kanila ang nangyayari sa bahay na yun. Mabuti pang huwag ka nang bumalik sa bahay na yon. Nako, bihira na talaga sa mga nagiging amo ang may busilak na puso pagdating sa kanilang mga kasambahay. Pero Tay, hindi ko po pwedeng iwan doon si Lola. Baka kung ano po ang gawin sa kanya ng amo kong babae. Isumbong mo na lang sa amo mong lalaki ang ginagawa ng asawa niya. Kilala mo ko, Elsa, kapag nagalit. Ayokong dumating pa na kailangan kong gamitin ang nalalaman ko. Oho, Tay. Susubukan ko po magpaalam na mamaya. Huwag mong subukan lang. Gawin mo na sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, ako mismo ang pupunta sa bahay na yon. Hindi niyo naman po kailangan gawin pa yun, Tay. Ewan ko ba sa iyong bata ka? Sa dami ng pwedeng pasukan. Kasambahay pa talaga. Hindi ko naman minamalit ang trabahong yan. Pero alam naman kasi natin na swertihan lang sa pagkakaroon ng mabait na amo. Mabait naman po ang mag-ina. Si Ma'am Janice lang po talaga ang salbahe. Kahit na, basta umalis ka na sa trabaho mo. Tapos ang usapan. Naguguluhan ako sa magiging desisyon ko kung susundin ko ba si Itay o mamamalagi ako sa bahay ng amo ko. Sa huli, nagdesisyon akong sundin na lang si Itay. Alam ko namang kapakanan ko lang ang iniisip ng mga magulang ko.
Mabuti na lang, hindi ko na binanggit na sinasaktan ako ng amo ko. Ang ikinuwento ko lang sa kanila, ang pananakit ni Ma'am Jenny sa biyanan niya. Pagdating ko naman sa bahay ng mga amo ko, masaya akong sinalubong ni Lola Constancia. Kaya naman panandalian kong nakalimutan ang pinag-usapan namin ni Itay. Nung gabi masama na naman ang pakiramdam ko. Para akong inaapoy sa lagnat. Mabuti na lang tulog na si Lola Constancia. Ayoko kasing nag-aalala pa siya sa akin. Kinabukasan nawala na naman ang sama ng pakiramdam ko. Kaya lang nangihina ako dahil sa puyat. Ilang gabi nang laging ganun ang nararamdaman ko. Minsan sobrang sakit ng ulo ko na parang binibiyak. Halos maduling na rin ako kapag nakamulat ang mga mata ko. Kaya pinipilit ko na lang na pumikit. Nung umagang yon, dahil sa puyat ng nagdaang gabi, hindi agad ako nakabangon sa higaan. Pumasok na sa kwarto namin si Ma'am Janice para gisingin ako. Sino ba ang amo sa bahay na to, ha? Tanghali na, nasa higaan ka pa rin? Pasensya na po, Ma'am Janice. Masama lang po ang pakiramdam ko. Babangon na po ako. Hayaan mo muna magpahinga si Elsa. Ilang araw nang masama ang pakiramdam niya. Isa ka pang matanda ka, wala ka ring silbi. Huwag na po kayo magalit kay Lola. Babangon na po ako. Dapat lang bilisan mo na dyan. Kailangan mong maghanda na makakain dahil darating ang mga bago kong kaibigan. Nang lumabas si Ma'am Janice, ibinalibag pa niya ang pinto pasara. Pinilit ko naman bumangon at inayos ang pinaghigaan ko. Inalalayan pa ako ni Lola Constancia sa paglalakad dahil para talaga akong matutumba sa hilo. Hanggang makarating kami ng kusina, naghanda lang ako ng pagkain ng mga amo ko. Saka ko ginawa ang mga gawaing bahay. Habang abala si Ma'am Jenny sa pakikipaglaro ng mahjong sa mga kaibigan niya, parang may nagtutulak sa akin na pasukin ang kwarto kung saan naroon ang altar nito. Sinunod ko nga ang dikta ng isip ko. Pagpasok ko pa lang, tumambad na sa akin ang litrato ko at damit na nasa altar. Kumuyong bigla ang kamao ko dahil sa ngit-ngit. Lumabas na rin ako agad. Nang makaalis ang mga kaibigan niya, agad kong kinumpronta si Ma'am Janice. Bakit niyo po ako kinukulam? Ganoon po ba katindi ang galit ninyo sa akin? Kulam? Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ko alam ang sinasabi mo, ha? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nakita ko sa altar mo ang litrato at damit na ginagamit mo para bigyan ako ng sakit. Hindi ka talaga marunong sumunod. Di ba sinabi kong bawal pasukin ang kwarto na yon? Huli na para itago mo pang laman ng kwarto na yon, kaya umamin ka na. Wala kong aaminin na kahit ano sa'yo. Ayaw mong umamin, ha? Sige, makakarating kay Sir Norman ang pagmamaltrato mo sa mama niya. Tingnan ko lang kung hindi ka niya palayasin sa bahay na to. Tumahimik kang babae ka. Ikaw ang lumayo sa bahay na to. Hindi ako aalis hanggat hindi nalalaman ni Sir Norman ang mga ginagawa mo. Subukan mo lang magsumbong, Elsa. Sinisiguro ko sa'yo na pagsisisihan mo habang buhay ang pagtatrabaho mo dito bilang kasambahay. Huwag mo akong tinatakot. Dapat ikaw ang matakot ngayon pa lang. Sa tingin mo kapag nagsumbong ka sa asawa ko, maniniwala siya sa'yo? Sa akin lang siya maniniwala. Hindi sa mama niya at lalong hindi sa ibang tao. May ginawa ka rin ba kay Sir Norman? Wala akong masamang ginawa sa kanya. Pinaibig ko lang siya sa akin. Ginayuma mo siya para makuha sa totoo niyang pamilya. Ang sama mo! Kung ako sa'yo, umalis ka na sa bahay na to bago pa kita kalad ka rin. Bago ako umalis, kakausapin ko muna si Sir Norman. Nagtagisan pa kami ng tingin ni Ma'am Janice bago niya ako tinalikuran. Nanginginig naman sa takot si Lola Constancia sa isang tabi. Nilapitan ko siya at pinakalma. Samantala dumiretso naman si Ma'am Janice sa kwarto, kung saan naroon ang kanyang munting altar. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang sira at nagtumbahan ng mga kandila sa kanyang altar. Hindi na niya napigilan ng sumigaw na naririnig namin ni Lola Constancia. Nakakakilabot ang sigaw niya.
Hindi niya na may tatago ang pinakaiingatan niyang lihim. Sasabihin ko lahat kay Sir Norman na mga ginawa ng asawa niya sa atin. Sinabi mo na ginayuman niya ang anak ko. Ngayon ko lang kasi napag-isip-isip na kaya pala biglang nagbago si Norman. Kaya pala sunod-sunuran ang anak ko sa kanya dahil ginayuman niya. Hinala pa lang po sa akin. Hindi po ako sigurado. Pero kung sinasabi ninyo na biglang nagbago si Sir Norman, baka nga po may ginawa siya. Anong gagawin natin ngayon, Elsa? Hihintayin po natin si Sir Norman. Sana nga po dumating na siya kaagad. Nung gabi matinding pananakit na naman ng ulo ang nararanasan ko. Inaapoy ako ng lagnat. Halos tumirik na ang mga mata ko ayon kay Lola Constancia. Kung ano-ano na rin ang ginawa ni Lola para bumaba ang lagnat ko. Pero wala pa rin pagbabago sa temperatura ng katawan ko. Nung mag-uumaga na bumuti ang pakiramdam ko. Nang magising ako, ang naiiyak na mukha ni Lola Constancia ang nabungaran ko. Napansin ko rin ang tila mga kalmot sa buo kong katawan. Okay na ba ang pakiramdam mo, Elaine? Oo, magaan na po ang pakiramdam ko. Mabigat lang po ang talukap ng mga mata ko. Inaantok pa po kasi ako. Matulog ka na muna. Huwag mo munang isipin ang mga gagawin mo dito sa bahay. Maaga pa naman. Dahil hinihila sa antok ang mga mata ko, pinagbigyan ko na ang sarili ko. Bahala na kapag nagalit na naman sa akin ang amo ko. Napabalikwas lang ako ng bangon na maramdaman ang init na tumatama sa mukha ko. Agad akong bumaba sa sala. At ganun na lang ang kaba ko nang makita kong naroon na si Sir Norman. Nasa tabi niya si Ma'am Janice. At tila naiiyak naman si Lola Constancia habang nakatingin sa akin. So, totoo palang nakarating sa akin balita na ang kasambahay namin tanghali nang gumising. Sinabi ko ng masama. Huwag mo na siyang ipagtanggol, ma. Noong una, lagi siyang ipinagtatanggol ni Janice. Ngayon naman kayo na nagtatanggol sa kanya. Kaya lumalaki yung ulo ng kasambahay natin eh. Hayaan niyo po muna ako magpaliwanag. Hindi na kailangan. Sinabi na lahat ng asawa ko ang mga ginagawa mo. At ito nga, nasaksihan ko mismo. Ilang araw na po kasing masama ang pakiramdam ko, sir. Pero sa totoo lang po, ngayon lang po ako tinanghali ng gising. Huwag ka na magpaliwanag pa. Ayusin mo na lang ang mga gamit mo. Ibibigay ko pa rin sa'yo ng buwang sweldo mo sa buwan na ito. Sir, aalis po ako pero hayaan niyo po muna akong magsalita. Sinasaktan ko ni Ma'am Janice ang mama ninyo. Huwag niyo pong hayaan na maltratuhin niya si Ma'am Constancia. Hindi yan magagawa ng asawa ko. Mahal niya ang mama ko. Gaya ng pagmamahal niya sa akin. Huwag mong gawa ng kwento ang asawa ko. Dahil lang nagsumbong siya sa akin. Kahit tanungin niyo po ang mama niyo, nagsasabi po ako ng totoo. Totoo bang sinasabi ng kasambahay natin, mama? Totoo ang lahat ng sinasabi ni Elsa, iho. Ang asawa mo ang masama sa bahay na to. Pati ba kayo, mama? Galit din kay Janice? Nang wala pa tayong kasambahay, siya nag-aalaga sa inyo. Nakalimutan niyo na ba yun? Sinasaktan ako ng babaeng yan. Kaunting pagkakamali ko, sinasampal niya ako at sinasabunutan. Madalas din niya akong gutumin noon. Nilalagyan pa niya ng ihi ang pagkain ko kaya laging mapanghi. Tama na po, ma. Wala na kayo sa tamang katinuan kaya nyo nasasabi yan. At ikaw, Elsa, ayusin mo na mga gamit mo. Heto ang huling sweldo mo bilang kasambahay namin. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko habang inaabot ang puting sobre na kinalalagyan ng huling sahod ko. Pagkatapos maghalang pa rin ako nagpaalam na babalik sa kwarto para ayusin ang mga gamit ko. Sumunod naman sa akin si Lola Constancia. Hindi ko napigilan ang mapahagulgol habang inilalagay ang mga gamit sa di kalakihang bag ko. Gusto kong umalis ka dito para mailayo ka kay Janice. Pero hindi sa ganitong paraan. Ikaw patuloy ang napasama. Wala na po tayong magagawa. Sabi niyo, sunod-sunuran na lang si Sir Norman sa asawa niya. Kahit ano pong paliwanag ang gawin natin, hindi niya po tayo paniniwalaan. Kapag umuwi ka sa inyo, huwag mo akong kalilimutan, ha? Dalawin mo pa rin ako dito. Kahit sa labas lang tayo ng gate mag-usap. Opo,
Dadalawin ko po kayo dito. Malapit lang naman po ang bahay namin. Salamat, Ineng. Naging masaya ako sa sandaling habang nandito ka. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko lagi ang anak ko. Sana lang matauhan siya sa babaeng yon. Isuot niyo po itong kwintas na to. Kahit wala na po ako dito, poprotektahan kayo niyan laban sa babaeng yon. Kwintas? Sige, Ineng. Iingatan ko ito. Bumuhos muli ang mga luha namin ni Lola Constancia nang umalis na ako sa bahay nila. Hindi ko nakita ang mag-asawa sa paligid, pero ramdam ko ang presensya ni Ma'am Janice. Alam kong nakamasid siya sa amin. Nung umuwi ako sa bahay, hindi ko na nakayanan ng lahat. Bigla na lang ako nawalan ng malay. Mabuti na lang naroon ng kapatid ko at siyang sumalo sa akin. Inaapoy na naman ako ng lagnat nung gabing yon, hanggang inabot na ng ilang araw. Mabuti na lamang may kaalaman sa paggagamot ang aking ama na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Nung gumaling ako, bumalik na sa dating sigla ang aking katawan. Hindi lang ako makapaniwala na 1 linggo akong nakaratay sa higaan. Paano mo malalaman? Lagi kang hibang dahil sa taas ng lagnat mo. Nagkaroon na rin ng nana ang mga sugat mo sa katawan. Matindi po talaga ang ginawa sa akin ni Ma'am Janice. Mahinang kulam lang ang kaya niyang gawin. Ngayon, umanda siya sa akin. Hindi ako papayag na isa sa miyembro ng pamilya ko ang kakantiin ng kahit na sino. Kukulamin niyo rin po ba siya? Mas matindi ang ibibigay ko sa kanya. Nakaramdam naman ako ng tuwa dahil sa sinabing yun ng aking ama. Sa wakas kasi, makakaganti na rin ako kay Ma'am Janice. Maging si Lola Constancia, maigaganti ko na rin. Hinanap ko ang gamit na dinala ko noon sa bahay. Naroon kasi ang suklay at damit ni Ma'am Janice. Ibinigay ko yun kay tatay, na inabot naman niya na walang imik. Mula sa lahi ng mangkukulam sa malayong isla ang aking ama. Parehong magaling na manggagamot ang kanyang mga magulang. Bago nila tinalikuran ng pagiging albularyo at naging mangkukulam. Kaya ang aking ama ay magaling din manggamot. Sa katunayan, marami ang nagpapagamot sa kanya. Tanging ang buong pamilya lamang namin ang nakakaalam sa iniingatan niyang lihim. Sa tagal na naming naninirahan sa lugar na yon, 1 beses pa lang na meron siyang kukulamin na isang taong may alam din sa kulam. Samantala lumilipad naman ang isip ko sa bahay kung saan ako nagtrabaho bilang kasambahay. Labis ako nag-aalala kay Lola Constancia ng mga sandaling yon. Ramdam ko na may masama na naman nangyayari sa kanya ng mga oras niyon. Bakit hindi ka lumalabas ng kwarto mo? Kanina pa kita tinatawag, matanda ka. Hayaan mo na lang ako dito. Nananahimik ako dito. Ayaw kitang makita. Aba, lumalaban ka na ngayon. Sino nagturo sa'yo na sumagot sa akin? Si Elsa ba, ha? Wala nang babaeng yun. Baka inuuod na nga ang katawan niya sa lupa. Anong ginawa mo kay Elsa? Kinulang mo pa rin siya kahit wala na siya dito? Oo, ganti ko sa pagiging pakialamera niya at pagiging matabil. Akala yata niya ay makakaya niya ako. Kaya halika na sa baba. Ikaw na ang gagawa ng lahat ng trabaho niya. Bitiwan mo, sabi ako! Lumayo ka sa akin, ano yung suot mo? Bakit nakakapaso? Ito ba? Bigay ito sa akin ni Elsa para proteksyon ko laban sa'yo. Ganon siya kabait sa akin hanggang sa huli. Ako pa rin ang inaalala niya. Ilayo mo ang kwintas na yan sa akin. Humanda ka sa akin kapag napasa kamay ko yan. Hindi mo ito makukuha sa akin. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo pa sa kamay mo to. Sobrang talim ang titig na iniwan ni Ma'am Janice kay Lola Constancia bago siya tumalikod. Hinihingal naman na naupo na lang sa kanyang tumba-tumba ang matandang babae. Nung umuwi ng araw na yun si Sir Norman, agad siyang kinausap ng asawa tungkol kay Lola Constancia. Suko na ako sa mama mo, Norman. Lahat ginawa ko na pero nananakit na siya. Tingnan mo, pasa ako dito sa kamay, oh. Gawa niya to. Ako nang humihingi ng kapatawaran sa ginagawa ng mama ko.
Habahan mo pa sana ang pasensya mo. Para sa'yo gagawin ko ang lahat. Mahal ko din ang mama mo kaya nagtitiis pa ako. Kaya lang eh. Kakausapin ko siya ngayon. Nang tumalikod si Sir Norman para puntahan ang ina, gumuhit na naman ang imbing ngiti sa labi ni Ma'am Janice. Hindi pa man ngiting tagumpay na siya. Hindi niya akalain na ang konting nalalaman sa kulap ay makakatulong sa kanya ng malaki. Naabutan naman ni Sir Norman ang ina na nakaupo lang sa tumba-tumba. Ni hindi man lang tumingin ito sa kanya. Alam kasi ni Sir Norman na hanggang ng mga oras na yon ay galit pa rin sa kanya ang matandang babae dahil sa pagpapalaya sa akin sa bahay na yon. Mama, bakit po hindi kayo lumalabas ng kwarto nyo? Lagi na lang kayo nagkukulong dito. Pabayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin. Total, hindi naman ako mahalaga sa'yo. Hindi po yan totoo. Mahalaga po kayo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pinakain sa'yo ng babaeng yan. Kinalimutan mo ang lahat, pati ang mag-ina mo na tunay mong pamilya. Sila po ang kusang umalis. Dahil sa babaeng yan, mas pinili mo siya kaysa sa sarili mong pamilya. Hindi ko rin po alam kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Basta alam ko lang, mahal ko si Janice. Magising ka na sana sa katotohanan, Norman. Hindi pa naman huli ang lahat. Hanapin mo ang mag-ina mo at saka mo ibalik dito. Hindi ko po alam kung magandang ideya yan. Baka magalit si Janice. Ang babae na namang yon. Lagi mo na lang sinisigit ang pangalan ng babaeng yon sa usapan natin. Teka lang po ma, hindi po ba kayo nainitan dito sa kwarto nyo? Hindi naman. Tsaka huwag mong baguhin ang pinag-uusapan natin. Tsaka na lang po tayo mag-usap. Naalala ko may gagawin pa pala ako. Yung kwintas nyo, hindi yan maganda. Itapon nyo na lang yan. Ibinigay to sa akin ni Elsa. Kaya pala, itapon nyo na lang yan. Ibibili ko na lang kayo na mas maganda pa dyan. Ayoko! Sa akin lang ito. Hindi ko ito tatapon. Kayo po ang bahala. Lalabas mo muna ako. Naiiling na lang si Lola Constancia habang nakasunod ng tingin sa anak. Napahawak pa siya sa kwintas na bigay ko. Mula nang makita ni Sir Norman ang kwintas na suot ni Lola Constancia, naging balisa na siya. Kahit sa hapunan halata ang pananahimik niya na ipinagtaka ni Ma'am Janice. Nang tanungin naman niya ang asawa, umiiling-iling lang si Sir Norman. Nung gabi habang mahimbing nang natutulog sa tabi ang asawa, dahan-dahan bumangon si Ma'am Janice at nagtungo sa silid kung saan niya isinasagawa ang ritual sa pangungulap. Kinuha niya ang nakatagong botelya na may lamang langis. Hindi yun pangkaraniwan. Kailangan niya muli yun ipatak sa inumin ng kanyang asawa. Mukha kasing nawawala na ang bisa ng gayuma niya rito. Kinabukasan siniguro ni Ma'am Janice na maaga siyang magigising para makapaghanda ng almusal nila. Nang pumasok si Sir Norman sa kusina, nakahanda na ang ngiti niya para rito. Maupo ka na dito. Ipinagtimpla na kita ng kape. Salamat. Puro paborito ko itong niluto mo ah. Ang mama pala. Baka tulog pa. Hindi pa niya pinapatunog ang bell niya sa kwarto eh. Baka dalhan ko na lang siya mamaya ng pagkain. Sige, mauna na tayong kumain. Maga kasi ako aalis eh. Ah, siya nga pala. Uwian na ako ngayon. Ha? Uwian ka na? Oo. Bakit parang hindi ka natutuwa? Hindi naman. Nasanay na kasi ko na lingguhan ka umuwi dito sa bahay natin eh. Mabuti na rin yun para magkatulong natin maalagaan si mama. Sa bagay nga, medyo nahihirapan na rin kasi akong intindihin ng mama mo. Naisip ko nga na kumuha kaya tayo ulit ng bagong kasambahay. Ha? Ay, tingin ko wag na muna siguro. Meron kasi akong magandang naisip na solusyon natin sa mama mo. Ano yun? Di ba merong bahay kalinga para sa mga matatanda? Naisip ko kasi baka pwedeng doon na lang natin dalhin ng mama mo. Anong klaseng solusyon yan?
Para namang sinabi mo na abandonahin ko na ang mama ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sakin lang kung papayag ka. Mas maaalagaan kasi doon ng mama mo. Pero kung ayaw mo, okay lang naman tayo na lang ang mag-alaga sa kanya. Ayoko talaga. Huwag mo na ulit sasabihin yan. Oo, hindi na. Kalimutan mo na lang na sinabi ko yun. Kumain na tayo. Di ba maaga kang aalis? Natuwa lang si Ma'am Janice nang makita niyang ininom na ng asawa ang kaping tinimpla niya. Ilang sandali lang, malambing na ulit sa kanya ito. Bago umalis, humalik pa ang asawa niya sa kanya. Pagbalik sa loob ng kusina, naroon na si Lola Constancia. Oh, bakit? Gutom ka na? Magluto ka na sarili mong pagkain. Kaya ko naman magluto eh. Siguraduhin mo lang na hindi ka magkakalat. Aray! Bakit? Anong nangyari sa'yo? Biglang sumakit ang sikmura ko. Parang may sumuntok. Baka nasobrahan ka lang ng pagkain. Anong kinalaman ng pagkain ko? Ay ewan, ikaw na ang magligpit ng mga yan. Magpapahinga lang ako. Sapo pa ni Ma'am Janice ang tiyan habang naglalakad papunta sa kwarto niya. Hirap din siyang makahinga. Kaya minabuti niyang ipahinga na lang ang biglang pagsama ng pakiramdam. Hindi na rin natuloy ang laro nila ng mahjong ng mga kaibigan nung araw na yun. Buong maghapon na hindi lumabas ng kwarto si Ma'am Janice dahil pakiramdam niya labis siyang nanghihina. May kakaiba siyang nararamdaman ng mga sandaling yun na hindi niya maipaliwanag. Nang dumating si Sir Norman, agad siyang pinuntahan sa kwarto. Masama daw ang pakiramdam mo. Oo hindi ko alam kung bakit. Gusto mo bang daling kita sa doktor? Hindi na. Gaganda rin ang pakiramdam ko. Ipapahinga ko lang to. Dadalhan na lang kita ng pagkain mo. Wag na, wala rin akong ganang kumain. Itutulog ko na lang ang hapunan. Matapos siyang tingnan na nag-aalalang si Sir Norman, lumabas na rin ito ng kanilang kwarto. Mula nga ng araw na yun, hindi na muling nakalabas ng kwarto si Ma'am Janice. Ultimo sikat ng araw kinaiirita niya. Kaya naman laging madilim ang kwarto. Patuloy rin ang panghihina ng kanyang katawan na hindi niya maunawaan. Batid niyang may nangyayari sa loob ng katawan niya. Hindi lang niya matukoy kung ano. Tuwing hapon lagi rin siyang nilalagnat. Sobrang sakit din ng kanyang ulo na kulang na lang iuntog niya yun sa pader. Marami ring butlig na tumubo sa kanyang balat. Nakalaunan ay naging mga sugat. Minsan pinuntahan siya ni Lola Constancia. Anong ginagawa mo dito, tanda? Gusto lang kitang kumustahin. Dinalahan kita ng gatas. Huwag ka na nga magbait-baitan sa akin. Alam kong natutuwa ka sa nangyayari sa akin. Kailanman, hindi ko ikinatuwa ang pagkakasakit ng kapwa ko. Tingin mo may sakit ako? Oo naman. Bakit hindi ka magpadala sa ospital? Hindi doktor ang kailangan ko. Walang makakatulong sa akin. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka. Iiwan ko tong bell na gamit ko dito. Nang makalabas ng kwartong yun si Lola Constancia, impit na lang na napaiyak si Ma'am Janice. Tila alam na kasi niya ang tunay na nangyayari sa kanya. Piping hiling niya na sana mali siya ng hinala. Habang tumatagal, palala ng palala ang nangyayari kay Ma'am Janice. Dahil sa mga sugat sa katawan, napapaligiran na rin siya ng mga langaw. Kinailangan na rin niyang gumamit ng kulambo para hindi makadapo sa mga sugat niya ang mga ito. Hindi na rin tumatabi sa kanya si Sir Norman dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa mga sugat niya. Minsan kinausap ni Lola Constancia ang anak tungkol sa kalagayan ng asawa nito. Bakit hindi mo dalhin sa ospital ang asawa mo? Kahit anong pilit ko po Kahit anong pilit ko, ayaw niya talaga magpadala. Mas gugustuhin pa daw niyang mamatay. Baka nga tama ang kutob ko. Na ano, Mama? Nakahanap na rin ng katapat ang asawa mo. Tingin ko kinukulam si Janice. Kulam? Kung ganun, kailangan nating humanap ng albularyo.
Hindi ganun kadali yon. Anong ibig niyo sabihin? Isa rin siyang mangkukulam. Hindi lang yon. Ginayuma ka rin niya para mahulog ang loob mo sa kanya. Ano? Natitiyak kong ginayuma ka nga niya. Sana hindi pa huli ang lahat para mahanap mo ang mag-ina mo. Pero hindi ko na po alam kung nasaan sila. Habang tumatagal, unti-unti na nga natatauhan si Sir Norman. Hinahanap na ng puso niya ang unang asawa. Tila sa isang iglap, nawala ang pagmamahal niya kay Ma'am Janice. Lihim niyang pinahanap ang kanyang mag-ina kung nasa na sila. Gusto niyang makahingi ng kapatawaran sa nagawa niyang malaking pagkakamali sa kanila. Sa kabila ng mga ginawa ni Ma'am Janice, inaalagaan pa rin siya ni Lola Constancia. Lagi siyang dinadalhan ng pagkain. Si Norman, bakit hindi man lang niya ako puntahan dito? Marami kasi siyang ginagawa. Sobrang abala para hindi man lang niya ako masilip dito. Ay, tatapatin na kita, Janice. Natauhan na ang anak ko. Anong ibig niyo sabihin na natauhan na? Wala na ang bisa ng gayuma mo sa kanya. Hinahanap na niya ang kanya mag-ina para mabuo muli ang kanilang pagsasama. Hindi totoo yan. Ako na ang mahal ni Norman at hindi ang dati niyang asawa. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, Janice. Hindi ikaw ang mahal ng anak ko. Minahal ka lang niya dahil sa gayuma. Hindi. Mahal niya ako. Ako mahal niya. Ako lang. Nakaramdam naman ng habag si Lola Constancia sa kanya habang umiiyak. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Hindi naman niya ito malapitan dahil sa mga malalaking langaw na umaaligid rito. Nang kumalma siya, tsaka lang lumabas ng kwarto na yun si Lola Constancia. Naabutan niyang masaya si Sir Norman sa sala. Sa nakikitang saya sa mukha nito, hindi na lang niya tinuloy ang gustong sabihin. Napag-alaman ni Lola Constancia na alam na pala ni Sir Norman kung saan nakatira ang mag-ina niya. Kaya ganun na lang ang tuwa nito. Kahit siya, natuwa rin sa balita. Pakiramdam niya bigla siyang nagkaroon ng lakas. Lingid sa mag-ina, may iba na palang plano si Ma'am Janice. Kinabukasan kahit hirap sa pagkilos, nagluto pa rin si Lola Constancia ng pagkain para kay Ma'am Janice. Hindi po ba sinabihan ko na wag na kayo magkikikilos pa? Baka mapano kayo. Wala naman kasi mag-aasikaso kay Janice. Ayaw mo naman siyang intindihin. Hindi ko po kasi magawang mapatawad siya sa ginawa niya sa akin at sa'yo. Bilib din ako sa inyo. Sa kabila ng mga masasamang ginawa niya, nagagawa niyo pa siyang dalhan ng pagkain. Tingin ko kasi hindi na rin siya magtatagal. Malubha na ang kalagayan niya kahit ito man lang magawa ko sa kanya. Ako na lang po magdadala niyan. Sana maging mabait kahit sa mga huling sandali niya. Oo. Alang-alang sa inyo. Magiging mabait ako sa kanya. Kinuha na ni Sir Norman ang tray ng pagkain. Habang patungo sa kwarto, naaamoy na niya ang malansang amoy na nagmumula sa mga sugat nito. Pagpihit niya ng seradura at pagtulak niya sa pinto, unang tumambad sa kanya ang dalawang paa na nakabitin sa kisame. Pag-angat niya ng mga mata, umabot na ang dila ni Ma'am Janice sa tapat ng dibdib nito. At dilat na dilat din ang mga mata. Sa sobrang sindak na nararamdaman, nabitiwan ni Sir Norman ang hawak na tray ng pagkain. Samantala kasalukuyan ako nakadungaw sa may bintana namin nang lumapit sa akin si Itay. Sa wakas natapos na rin. Po? Ano pong tinutukoy niyo? Wala na ang taong nagmalupit sa'yo. Patay na siya. Si Ma'am Janice po bang tinutukoy ninyo? Wala nang iba. Siya na rin mismo ang tumapos sa sarili niyang buhay para matakasan ang paghihirap na nararanasan niya. Tama lang po siguro ang nangyari sa kanya. Kung hindi, baka marami pa siya napagmalupitan ng mga kasambahay. Isang malaking pagkakamali na maltratuhin ka niya. Hindi niya alam
anak ka ng isang mabagsik na mangkukulam. Hindi ako papayag na apin lang kayo ng kung sino. Ay, sana po tay. Ito na ang huling pagkakataon na gagamit kayo ng kulam. Ayoko pong bumalik sa inyo mga gagawin ninyo sa kapwa natin. Ginawa ko lang naman yon para maipagiganti kita. Walang magulang ang papayag na basta na lang apihin ang kanilang anak. Alam ko po yun. Masama pa rin po ang ginawa ninyong pagganti. Kahit po ako, nakukonsensya. Hindi po dapat ako nagpadala sa galit na nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling pagkakataon na gagamit ako ng kulama. Mas gusto ko pa rin makapanggamot ako sa mga may sakit, lalo na sa mga kapuspalad na tulad natin. Salamat po, tay. Mas gusto ko po kayong nakikita na ng gagamot kaysa mangulam. Nang sumunod na araw, binisita ko ang bahay kung saan ako nagtrabaho bilang kasambahay. Saradong-sarado na yon. Sabi nung napagtanungan ko, umalis na raw ang mag-ina ron. Balak na rin daw ibenta ang bahay. Nakaabot din sa akin ang balita na nahanap na ang mag-ina ni Sir Norman at kasalukuyan silang magkakasama. Hindi man kami muli nagkita ni Lola Constancia. Nasan man siya ngayon, alam kong masaya na siya na buo ulit ang pamilya niya. Sa kasalukuyan naghahanap na lang ako ng bagong mapapasukan. Hindi na nga lang kasambahay, kundi isang cashier sa isang malaking tindahan sa bayan. Sa kabila ng nananalaytay sa ugat ko ang pagiging mangkukulam, pinili ko pa rin na maging mabuting tao. Mas lalo ko pang hinabaan ang pasensya ko sa lahat ng taong nakakasalamuha ko. Alam ko kasi na hindi lahat ng makikilala ko ay mabubuting tao. Ayoko kasing dumating ang oras. Nagaganti ako sa pamamagitan ng kulam. Wakas. Naiintindihan mo ba lahat ng mga sinabi ko, Ineng?